Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung Dalilul Muslim, tinatalakay pa rin natin yung Nawaqid al-Islam. Una sa mga nakid, yung shirk. Pangalawa, yung syafa'ah. Pangatlo, yung sino mang hindi magturing sa mga kafir o sa mga musyrik bilang kafir. At ngayon pang-apat, sino mang mag-akala na may gabay na mas matuwid pa o mas tama, mas perpekto kaysa sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao na yun ay nagiging kafir. Ang tao na yun ay nagiging kafir. Yan nga, pinag-aaralan natin ito hindi para maghusga. Hindi para maghusga, hindi para maghatol. Pinag-aaralan natin ito para mailigtas natin unang-una ang ating mga sarili, insyaallah. So ngayon insyaallah, tuloy natin ito. Yung ngayong pang-apat, di ba? Man i'taqada anna ghayra hajjin nabi akmalu min hajjihi. Sin man daw maniwala na may gabay, liban pa sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mas kumpleto kaysa sa kanyang gabay. O kaya yung kanilang paniniwalaan, o anna hukma gayrihi, o anna hukma gayrihi ahsanu min hukmihi. O yung sino man na maniwala na ang paghatol ng iba pa ay mas mainam kaysa sa kanyang paghatol, kalladina yahkumuna kalladina yufaddiluna hukmut tawagit ala hukmihi. Katulad ng mga mas kinikilingan ang paghatol ng mga tagut kaysa sa hukom ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir. Ang tao na ito ay nagiging kafir. So tiyatalakay natin yung pang-apat. So mayroong tatlong mahalagang usapin dito na napapaloob na tiyatalakay natin para higit natin ito maunawaan. Nang una, i'tiqadu ahlus sunnah anna kullama man i'taqada al-i'tiqadu sahih wa adal wajibat wa tarakal muharramat fa innahu yadkhulul jannah. Naniniwala ang ahlus sunnah na sino man ang magkaroon ng tamang paniniwala, tumupad sa wajib at umiwan sa mga haram, ang tao na ito ay papasok sa paraiso, insyaallah. So yung i'tiqad, hindi sapat ang paniniwala lang. So dapat ito ay merong paggawa ng wajib at pag-iwan sa mga haram. At syempre mga bagay na ito, ang i'tiqad, ano ang wajib, ano ang haram, malalaman natin sa pamagitan ng Quran at Sunnah. So hindi natin pwedeng tatalikuran ng Sunnah o isipin na may iba pang gabay na mas matuwid sa Sunnah. At matapos yun, pinaniniwalaan natin na yun nga, man i'taqada anna hajjan afdalu min hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Sino man na maniwala na may gabay na mas mainam kaysa sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao na ito ay kafir. At ngayon, panghuli insyaallah sa usapin na ito, an-niyatu tuhawwalu al-adat wal umur al-mubaha ila ibadatin. Sa mga mabubuting gawain daw ay maaring may tuturing na ibada kahit ito ay pangkaraniwan na gawain, ibig sabihin mo amala. Anumang mabuting gawain ay maaring may turing na ibada. Maaring bigyan ng gantimpala na katulad ng gantimpala ng ibada. So magkakaugnay kasi itong tatlo na ito doon sa isang tanong lang, pero mainam na rin na matalakay natin insyaallah. Kasi itong paniniwalang ganito, ito ay malinaw sa Quran at sa Sunnah. Ngayon kung merong tao na halimbawa hindi niya papaniwalaan ng ganitong paniniwala ng Ahlus Sunnah dahil isipin niya o kaya ay magbabatay siya sa iba pang mga pagbabatayan katulad ng logic, kaya hindi niya tatanggapin. So marapat na tanggapin natin ang kabuuan ng Sunnah, na pagtibay na Sunnah, insyaallah.
Sinasabi, yastati'ul muslim an yuhawwila hayatahu kullahu ila ibadatillahi ta'ala. Ang Muslim ay magagawa niya na i-convert ang kabuuan ng kanyang buhay tungo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, na para bang gumagawa siya ng mga gawaing pagsamba sa bawat panahon ng kanyang buhay. Para bang gumagawa siya ng ano. Merong hadith pala na naalala ko bigla. So merong hadith, may kinalaman dito. Nabanggit ko yun doon sa lecture nung nakaraan. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabasa ko yung kahapon. Ala adullukum ala aysaril ibadat wa ahwanuha alal badan. Nais ba ninyo na sabihin ko sa inyo ang tungkol sa pinakamadaling pagsamba at pinakamadali na gawin para sa katawan? So, nagsabi mga sahaba, opo, gusto naming malaman o sugo ni Allah. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alayka bis-samti, marapat sa iyo ang manahimik. Wa husnul khuluq, marapat para sa iyo ang pananahimik at ang magkaroon ng mabuting asal. So ito ay patunay, kumbaga, na merong mga gawain na kung ang intention mo rito ay gawin mo ito alang-alang kay Allah, para sa kaluguran ni Allah, meron ding gantimpala na katulad ng ibada. So ito ay pananahimik. Siyempre pananahimik sa mga usapin na wala ka namang kinalaman dito. Okay, kaya tulad nung yun dun sa hadith, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khaira o liyasmut. Sino man ang nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay ay magsabi ng tama, magsabi ng mabuti o manahimik. At yun din, dito nga nabanggit yung husnul khuluq, yung mabuting asal, yung mabuting ugali ng tao. Kung ito'y ginagawa niya alang-alang kay Allah, ito ay mabibigyan ng gantimpala bilang ibada. Mabuting asal, ibig sabihin, yung nagdudulot ka ng kabutihan at nag-aalis ka ng pinsala sa sarili mo at sa kapwa mo tao. Kasi yung husnul khuluq, hindi lang ito para sa kapwa natin tao. Hindi lang ito para sa kapwa natin tao. Pati sa sarili ng tao, dapat meron siyang mabuting asal tungo sa kanyang sarili. Mas mahalaga pa nga kasi meron tinatawag na dulmun nafs, yung pandaraya, pang-aapi ng tao sa kanyang sarili. Dulmun nafs, ibig sabihin yung tao, nililinlang niya yung kanyang sarili sa paggawa ng kasalanan. Ang kasalanan, tinatawag din itong dulmun nafs. Ang paggawa ng kasalanan, natatawag itong dulmun nafs kasi ang marami sa mga gumagawa ng kasalanan, gina-justify nila yung paggawa ng kasalanan. Iniisip nila, karapat-dapat lang nila na gawin ang kasalanan na yun. Naintindihan nyo? Bawa, yung mandurugas. Iniisip nyo, bakit siya nandurugas? Para makapatos lang yung makaganti, kumbaga sa kanyang mga dinaanan din na kawalang katarungan. O kaya makaganti dun sa nakagawa sa kanya ng kawalang katarungan na nakawan niya rin. Kumbaga. So, iniisip niya na yung kanyang pandurugas ay paraan upang magkamit ng katarungan. Ano yun talaga? Panloloko yun sa sarili. Yun ay dulmun nafs. Yun ay dulmun nafs. Hindi ka pinapasweldo ng maayos. Kaya yung trabaho, nanakawan mo ng tanso. Kahit alambre man lang, dulmun nafs yun. Iniisip, gina-justify ng tao yung kanyang kasalanan. Tapos ganyan din halimbawa yung babaero. Yung brother, dawa pogi. So marami siyang mga babae na chinachat o ginagano, sinasyota. Tapos ang justification niya palagi, kinakausap niya yung para ilabas sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag. O di ba? Ang galing ng demonyong to, mag-isip ng ng dalil. Di ba? Mali pa rin. Di ba? Dulmun nafs pa rin na may tuturing. So nga, pwede magiging ibadang anumang gawain na katulad dito. Yung pananahimik
at yung yung kahit anong mabuting asal, inshallah. So, sinasabi pa dirasatu wanilus syahadat. Teka, may nalaktawan pala tayo. Bal kullu amalin mubah yaqumu bihil muslim yumkinuhu an yanwi bihi niyatun salihah. So ano daw na anumang mabuting gawain na nag-intention ng tao dito ng mabuting layunin ay may tuturing din na mabuting gawain, inshallah. Fayakunu huna hadal amal al-mubah ta'atun lillahi yanalu alayhi al-muslim. Yusabu alayhi al-muslim. Na dahil dito, ito ay may tuturing na mabuting gawain na magagantimpalaan dito ang Muslim, inshallah. Halimbawa niyan dito, yung isa pang hadith, nabasa ko rin yun kahapon, na isang simpleng gawain na pwedeng magagantimpalaan ang tao sa gawain na ito. Halimbawa, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktharu ma yudkhilun nas al-jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Ang pinaka madalas na dahilan na papasok ang tao sa paraiso, inshallah, ay ang kanyang takwa at ang mabuting asal niya tungo sa kanyang kapwa. Na yung takwa, technically, mabuting asal tungo kay Allah. At ang husnul khuluq, mabuting asal tungo sa sarili at sa kapwa. So parehong natukoy sa hadith na ito yung dapat na mabuting asal natin, inshallah, sa lahat. Sa ating mga sarili, sa ibang tao, at gayon din sa ating Panginoon kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung hadith na yun, iniulat ni Imam at-Tirmidhi. So meron pang isang hadith, iniulat ni Abu Dawud, "Inna rajula la yudrika bihusni khuluqihi darajatis saim wal kaim." Nang tao raw ay maaring aabot sa antas ng tao na palaging nag-aayuno at palaging nagsasala ng mga voluntaryong sala dahil lang sa kanyang mabuting asal. So maaring merong tao mabuting kanyang asal pero hindi siya mahilig mag-fasting, hindi siya mahilig magsala ng voluntaryong sala. Maaring abot pa rin siya sa antas na yun dahil lang sa kanyang mabuting asal. Sa pagdating sa mga gawain kasi, merong tinatawag na mutaaddi at gaira mutaaddi. Mutaaddi, ibig sabihin yung kabutihan na ginawa mo, nakakaapekto sa iba. Halimbawa, sadaka o yung paggawa ng mabuti, pagtulong. Mutaaddi yung tawag doon. Gaira mutaaddi, kumbaga ikaw lang yung maaring makinabang doon sa ginagawa mong kabutihan. Ibig sabihin, maaring ikaw lang yung nakikinabang. Walang direktang epekto sa iba. Halimbawa, yung fasting, ikaw lang naman yung nakikinabang doon. Ang gantimpala nun sa'yo lang, at hindi naman nakikinabang yung iba sa fasting mo. Yun, gaira mutaaddi yun. Pero malaki pa rin yung reward, di ba? Pero yung tao na maaring hindi siya palagi ang nakakapag-fasting, pero siya ay aabot sa antas ng mga palagi ang nagpa-fasting o nagsasala sa gabi dahil sa kanyang kabutihang asal, alhamdulillah. At gayon din, may isang hadith, "Wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fahiya sadaqa." Ano man daw ang gugulin ng tao na pagtustos, ito raw ay may tuturing na sadaka. Pagtustos na tinutukoy dito, nafaka, katulad ng tinalakay natin kagabi. Yung mga magulang natin at yung pamilya natin, hindi sadaka yung tawag doon sa binibigay natin sa kanila. Nafaka, panustos. At sa konteksto nito, wajib pa nga eh. Wajib yung nafaka, yung sadaka voluntaryo, yung nafaka ay wajib, obligado. Pero gayon pa man, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hatta lakamata tarfa'uha ila fayyi imra'atik." Ang kahit yung butil ng pagkain na isusubo mo sa asawa mo, yun ay may tuturing pa rin na sadaka. Nafaka ito, oo. Pero bakit ganito yung hadith? Kasi para maintindihan ng tao na meron pa rin itong gantimpala, inshallah. Gantimpala na katulad ng gantimpala ng sadaka.
So ito ay nafaka na obligado sa'yo, pero ito ay meron pa rin gantimpala bilang sadaka kapag naglayon ka rito ng kabutihan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito na iniulat ni Imam Al-Bukhari. At napakainam nga ng hadith na ito kasi minsan yun nga yung tao. At ulit din nabanggit ko kagabi. May tao na galante sa ibang tao, pero kuripot sa sariling pamilya. Yung magaling sa kufar, di ba? Magaling magpainom sa ibang tao. Tapos pulutan pa niya pork chop. Tapos yung pamilya niya, yung asawa niya tsaka anak niya, ulam tuyo. Tapos nangutang pa ng bigas sa tindahan. Pero yung tatay, may Red Horse, may magkano ba Red Horse ngayon? May 100 na? Grabe, mahal na pala, no? Biro mo yan, yung tatay magre-Red Horse, tapos papainom pa siya sa barkada niya, tapos yung anak, tuyulay kinakain. Kaya naalala ko yung meme nung yung meme, yung mga picture, tapos nilalagyan nilang caption. Yung bata, sakal-sakal niya yung tandang. Sabi nung bata, ikaw pa vitamins ka pa, ako lang. So may taong ganun yung hindi niya nalalagay ng tama saan. Yung dapat na i-prioritize. So yung pagtustos sa pamilya, wajib na nga yun O ngayon, kung gusto mo pa na mahimok talaga na magtustos sa pamilya, sadaka rin yun. Kasi may tao rin ganun yung hindi lang sa kuffar, pati sa Muslim. May mga tao na galante sa ibang tao pero kuripot sa pamilya. Minsan pati gamot ng sariling asawa, hindi niya nabibili. Kasi wala na siyang pera, wala na pinanglibre na niya doon sa mga brother. Hindi ganun. Unahin yung pamilya, inshallah. Kasi napaka nga yun obligado at the same time, sadaka pa. So yung pangatlong usapin na nababanggit dito, alhamdulillah. At syempre nalaman natin ito mula sa Quran at sa Sunnah. Na ngayon nga kung yung tao, magkakaroon siya ng iba pang pag-unawa sa kanyang relihiyon, hindi pwede. Dapat kukunin natin ang Sunnah bilang mas matuwid na gabay kaysa sa lahat ng mga gabay. Alhamdulillah. So, ito yung tatapos ng pagtalakay natin sa usapin na ito, alhamdulillah. At yung susunod na matatalakay na natin sa mga nawakidul Islam, yung pang-anim, ay yung panlima, inshallah. Man abgada syai'an mimma ja'a bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallama aw amila bihi kafar. Sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao na ito ay nagiging kafir. Sa tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.